lalaki ang anak niyo, Chidora? Ito'y gandang lalaki ng anak natin, mahal. Anong ipapangalan natin sa kanya? Jose ang ipapangalan natin sa kanya at tatawagin natin siyang Pepe. Hindi batid ng aking mga magulang, nakasabay ng aking pag-iyak, ay nailatag na rin pala ang magiging boses at kapalaran ng ating bayan. Sige, basahin mo ang alpabetong ito. Sa murang edad ko pa lang, ay nakitaan agad ako ng aking ina ng aking katalinuhan at potensyal. Siya ang nagsilbi kong guro sa pagbasa, pagsulat at iba pa. Siya ay isa sa mga pangunahing individual na nagmulat sa akin sa mga kaalamang dapat kong matutunan sa ating mundo. Alam mo ba, ang librong ito ay tinuro sa akin ng aking ina. Kaya naman, aking ituturo naman sa iyo. Alam mo na ba ang kwento ng batang gamo-gamo? Hindi pa ho, inang. Ngunit gusto ko po itong malaman. Sige, akin ang sisimulan. Ang inang gamo-gamo ay pinagsabihan ng kanyang anak na huwag lalapit sa apoy ng lampara upang hindi masunog. Ngunit hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at lumapit sa lampara at naglaro sa liwanag. At walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana siya sa kanyang ina, hindi siya mapapahamak. Kaya Pepe, huwag kang gagaya sa batang gamo-gamo. Lagi ka makikinig sa akin na iyong ina upang hindi ka mapahamak. Ngunit nanang, ako po ay bata at malakas. Kung nais ko po bang malaman ng mga bagay-bagay, kailangan ko po bang mamatay kayo ng gamo-gamo? Mahal! Napakahusay at talinong bata talaga ng ating anak. Sa tingin ko, kinakailangan natin mapag-aral ang ating anak, mahal ko. Ngunit mahal, pati mong sakitin ang ating anak. Batid ko. Ngunit, masasanay rin siya roon. Lakas ng loob ang kailangan niya. Pasyano, tawagin mo si Pepe. Ihatid mo siya sa binyan. Sige po. Sa aking pag-alis, hindi ko malilimutan ang aking kapatid na si Concepcion na aking pinakamamahal. Ngunit sa edad na 3 taon ay binawi na siya sa amin ng may kapal. Iyon ang unang beses na umiyak ako dahil sa labis na lungkot na aking nararamdaman. Gabayan mo ako, aking kapatid na Concha, sa aking pag-alis, patungo sa aking pupuntahan. Hanggang sa muli, paalam aking kapatid. Magandang araw, Ginang. Ano't kayo na pa rito? Magsipo. Ano't kayo na pa rito? Ano ang inyong sadya? Narito ang aking kapatid na si Jose. At nais namin makapasok siya sa inyong institusyon. Paumanhin? Ngunit hindi na namin siya maaaring tanggapin sa institusyong ito. Sapagkat una, ay huli na siya sa itinakdang araw ng rehistrasyon. At isa pa ay, maaari ka bang tuloy? Napakabata niya pa at patpatin. Ngunit siya ay matalino at iyak kong makapagbibigay tangan sa inyong paaralan. Batid kong hindi kayo bibiguin ng batang iyan na ipamalas na niya ang kanyang galing nung siya'y nag-aaral pa lamang sa binyan. Kung gayoy, pangahawakan ko ang iyong sinabi, Ginoo. Kaya ikaw ay aming pinapayagan na ikaw magpatuloy sa paaralan ito. Sa pagpasok ko sa bagong mundo, nasilayan ko ang pagmamalabis ng mga Kastila, ang kanilang pang-aabuso at pagpatay kahit sa mga inosente. Si Padre Mariano Gomez, Padre Jacinto Zamora, at Padre Jose Burgos, 3 paring martir na pinatay sa kasalanang hindi nila Dahil sa ginawa. kanilang kalapastanganan, ito ang kanilang kahantungan. Padre Burgos, Kulkuer, ultima palabra. Kung ako inyong papatayin, ay may dalang liwanag ang inyong kinabukasan. Doon nagsimula ang paghihimagsik ng aking pluma laban sa katiwalian ng pamahalaang Kastila.
Hindi rin naging madali ang aking unang taon sa Ateneo, sapagkat dito ko rin natanggap ang isang liham patungkol sa sinapit ng aking ina. Si Leonor Rivera, ang dalagang naglagay ng kulay sa bawat pahina ng aking buhay. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang tahimik na bukal ng kabutihan. Sa kanyang mga ngiti, nahanap ko ang lakas para harapin ang mundong puno ng pagsubok. Oo, sana ako'y pagbigyan kahit tagal nang hinihintay. Bawat saglit sumasablay, isayaw mo ako, sinta, ibubulong ko. Leonor, hindi ko hiniling sa mga bituin na magkahiwalay tayo. Hindi ko kayang tigilan ang pagmamahal ko sa'yo. Paano kung malaman nila ang relasyon natin? Bahala na. Ang mahalaga, mahal kita. Balik sa bawat eksena, ako at ikaw. Walang iba. Pepe, minasabi ko alam sa'yo. Pupunta ka ng Europa at mag-aaral ka ng medisina. Ako? Bakit hindi na lang ikaw, kuya? Paano na lang si Nanang at si Tatang? Ako ang bahala sa kanila. Huwag iyong sarili lamang iyong problemahin. Ang isipin mo yung mismong bayan. Habang ako ay nasa Europa, sumali ako sa kilusang propaganda. Dito ko naisulat ang aking nobela na No Limit Tangere. Bagaman ipinagbawal ito sa Pilipinas, maraming kopya ang naisuwalat at nakalabas. Sa aking pagbabalik, natapos ko ang El Filibusterismo at natatag ang isang samahang La Liga Pilipina. Isang samahang naglalayong isulong ang reforma, edukasyon at proteksyon ng mga mamamayang Pilipino. Good day. Good day. I heard you are a great doctor. Can you help my stepfather with his eye condition? Oh, thank you for that compliment. And of course, I'm happy to help those people in need. Sa unang pagkikita pa lang namin, ay tila ba may kakaiba sa aking nararamdaman. Mabilis na pagtibok ng puso na tila may hinahabol sa tuwing kausap at papalapit siya. Kaya't marahil ay naging mabilis ang aming pagkakamabutihan. Ngunit sa likod ng tagong pag-ibig, mga hindi inasang bagay ay dumating kagaya lamang ng mga akusasyon, sedusyon, rebelyon at pagkakasangkot sa pag-alsa. At doon nagsimula ang aking pakikibaka bilang isang Pilipino. Ikaw, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda, ay nasasakdal at ikaw ay napatunayang nagkasala sa kasong sedisyon, rebelyon at pakikipagsabwatan laban sa pamahalaang Kastila. Ikaw ay hinahatulan ng sentensyang kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa Bagong Bayan sa ika-30 ng Disyembre taong 1876, ganap na ika-7 ng umaga. Anak, paano nangyari ito? Bakit ganito ngayon naging kapalaran? Hindi ko kaya, lalo na't kamatayan ng iyong kabayaran. Inay, bagamat ako nanindigan sa kung ano ang dapat, nanawi sa hindi pagkakaintindihan. Ngunit ako sana'y patawarin mo, sapagkat ito isang sakripisyo para sa inang bayan at para rin po sa inyo. Hindi ko kaya tiisin, anak. Bakit ganito pa ang kailangang mangyari? Inay, patawad. Ngunit hindi ko batid na tiisin na lamang ang pagmamalupit ng mga Kastila sa ating bayan. Kung ako'y mamamatay, ito'y alang-alang sa kalayaan ng mga Pilipino. Gaya ng gamo-gamo, kailangan kong tumungo sa apoy upang magningning para sa bayan at sa aking paninindigan. Sir Rizal, umarap ka sa firing squad. Ikaw, Jose Rizal, ay hatulan na ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa iyong likuran bilang kabayaran sa iyong kasalanan. Sa ganap na ika-7 ng umaga sa Bagong Bayan ay magaganap ang paghahato.
Consumatum est. Walang kapangyarihan ng kamatayan laban sa katotohanan. Ang aking dugo ay alay sa bayan, upang sa dalisay nito magising ang mga natutulog, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Jose, tinupad mo ang iyong pangako. Ang iyong kamatayan ay hindi wakas, kundi isang simula. Hanap-hanap ka mo, ako na lang ang natira. Sana'y magkita pa, kailan na maririnig ang tahaking mag-isa. Kahit wala ka na. Paalam, mahal ko. Hanggang sa muli nating pagkikita sa malayang Pilipinas. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang pluma ay mas makapangyarihan higit sa espada. At sa bawat titik ng katotohanan, nabubuhay ang diwa ng kalayaan. Lumipas man ang panahon, ang kanyang pangalan ay nananatiling ilaw ng ating lahi. Sa bawat Pilipinong marunong magmahal sa bayan, nabubuhay si Rizal. Kung ang aking buhay ay may tuturing na isang tula na may basahin nito ng bayan, na may pag-ibig, dangal at kalayaan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ligaya'y hahanapin, ligaya'y hahanapin, ligaya